Yung mga boss, Hilux Tamaraw. Yan yung bago ngayon. Ang kakabit ko dito ay busina at dashcam. Pakita ko lang sa inyo. Okay, ito yung ikakabit ko mga boss. Primi Vision na dual camera. Yan. Pakita ko na lang sa inyo mamaya. At busina na Bighorn. Ayan yung itsura niya. So, tingnan muna natin yung stock na busina niya. Pakinggan natin. Okay, so napakinggan natin yung tunog ng busina niya ay iisa lang. So, ito lang yung stock niya. Yan. Okay, so bubuksan ko na muna ito. Titignan ko kung saan po pwede natin ilagay yung Bighorn. Okay? Nakalasin ko na muna ito. Yung mga boss, nakalas ko na lahat yung mga tornilyo at clip. So, dito sa ibabaw, ilang tornilyo lang yan. Isa, dalawa, tatlo, apat. Tapos dalawang clip. Yan, yung ano na yun, yung mga kinalas ko dyan sa ibabaw, yan, dyan ko lang nilagay. Tapos, kalasin nyo ito. Yung gilid. May, ano lang dito, may cover. Yung naka-attach dun sa panel na itim. Dun sa mismong turning light. Tapos may tornilyo yan dito. Tapos doon sa kabila, ganun din.
Yan, andyan din yun. Tapos dito sa ilalim, dalawa lang yan, clip. Dito sa gilid. Isang clip at isang clip din dito. So yung kinalas ko doon na ito na. Tapos dito sa kabila, ganun din. Yan. Ayan na yung kinalas ko. Inangat ko na yan kanina. Sinubukan ko na. Tapos yung kinalas ko dyan nandito. Yan. Tapos dito naman, ito yung sinasabi ko sa inyo. Sikwatin nyo muna yung clip dito. Yan. Left and right yan na cover eh. Cover nitong turning lights na assembly. Ito yung clip niya. Tapos pag natanggal nyo na ito, hihilahin lang naman yan. Kita naman sa video. Tapos ito, meron siyang tornilyuhan dito. Yan. Kakalasin nyo lang yun. Kasi, hindi natin makakalas yung grills. Hindi, buong bumper pala yan eh. Buong bumper yan. Hindi natin makakalas yung kasi tatama dito sa headlight. Kaya kailangan nating kalasin yun. Clip lang naman yan. Sinubukan ko nang kalasin yung kanina doon sa kabila. Clip lang yan. May clip dito sa ibabaw at dito sa ilalim. Tapos the rest niyan, bubunutin natin lahat yung pinakang bumper. Pakita ko sa inyo. Unahin natin doon sa ibabaw kasi dalawang clip yun dito eh. Tapos dyan sa ilalim. Tapos dito naman sa ilalim, 3 tornilyo yan. Yan. Kung nakita nyo, yan. Yun. Sa 2, 3. Yan, 3 yan. Tapos dito, 2 clip. Yan, 2 clip yan. Ito yan. Makikita nyo naman yan. Yan. Tapos doon sa kabila. Tapos dito, 3 tornilyo din yan para sa fender. 1, 2, 3. Pag nakalas nyo na yun, maluwag na yan. Napakaluwag na yan. Oh. Isang buo na yan kakalasin. Isang buo bumper. Okay, kakalasin ko na muna ito. So, ayun nga mga boss, nakalas ko na yung bumper. Nakalas na namin. So, ito lang yung busina niya. Isa lang. So, susubukan ko dito yung bighorn kung kakasya. Magkabilaan. Kung hindi naman, doon ko na lang siguro sa baba ilalagay. Or ihahanap ko dito ng pwesto na maluwag. Yan yung kanyang loob ng bumper. Plastic lang pala yun, yung ano niya. Yung pinaka-bumper. Hindi siya, akala natin yung bakal. Tapos ito naman yung makina niya. May abang na lalagyan ng cover. Ito. So yun, hahanapan ko na muna ng pwesto yan. Pakita ko lang sa inyo yung bumper. Itong clip na ito mga boss, natatanggal yan. Pag hinugot natin yung bumper, nakakalas yan. Kaya babantayan nyo kung saan tatalsik. Yan. Pati doon sa kabila, syempre, ganun din. Ito. Yan yung 2 clip na yan. Tapos yan, clip. Tapos clip dito. 3 tornilyo dito. 2 clip dito sa ilalim. 3 tornilyo din dito sa ilalim dito. Nawala pa ngayon isa. Naiwan. Buuhin natin yan para hindi siya mawala. Yan. Kailangan magkakasama sila para hindi mawala. So yun, ito hindi na kailangan kalasin yan. Bukod yan. Okay, so maghahanap muna ako ng pwesto nito. Kung saan ko ipupwesto yung busina. Okay, nakakita na ako mga boss na paglalagyan ko ng busina. Yan, itong bighorn. So dito sa chassis na ito, may butas. So pinalaki ko na lang yan. Kinikil ko ng bilog. Yan. Pinalaki ko lang yung butas para lang magkasya yung 12 na tornilyo. Tapos dito. Yan. So kung maglalagay kayo ng Bosch Europa o Megasonic Roots, pwede dito, isang set. Just sa 2 na yan. Isang set pwede na yan. Palalakihin nyo lang para magkasya yung 12 na tornilyo. Tapos ang paglusot nyan, open naman dito sa ilalim. So ilulusot nyo lang yan. Katulad dito, tinan nyo ha. Pag Megasonic Roots, pwede na yan, kasyang-kasya na yan. Ayan o. Ganun lang. Siyempre, lalagyan nyo ng washer para maganda. Dito sa kabila, ganun din. Dukutin nyo lang yan, ganyan o.
Tapos, yung ganun lang. Okay? Diyan ko na ilalagay yung busina. Tapos itong stock na ito, hindi ko naalisin yan dyan. Siyempre, i-unplug ko na lang yan ganun. At magtatap ako dyan ng wire. Okay? So, ikakabit ko na muna dito yung busina. Megasonic Roots, Bosch Europa, pwede yan dyan, isang set. Kakalasin nyo nga lang yung bumper. Okay? So, ikakabit ko na muna to. Okay na, ikabit ko na mga boss. Ganyan ang itsura. Yan, ganyan ang itsura niyan. So, safe na safe siya sa basaan. Kasi cover siya nito ating pinaka-bumper guard sa chassis. Yan. So, ito lilinyahan ko na lang yan. Padadaanin ko yan dito sa part na to. Paakyat dito. Para iaabay ko dito yung wire. Yan. Para papunta dito sa battery. Okay, hindi ako mag-i-splice dyan eh. Kaya dito ko padadaanin. Magagawa lang ako ng socket. Single wire lang naman ang kailangan ko dito. Okay, so maglilinya na muna ako doon, papunta doon. At maglilinya ako ng relay. Lalagay ko na lang siguro dito yung relay. Para maganda itsura. Okay?
Okay na, ipusto ko na mga boss. Pati wiring, yan, dyan ko dinaan yan. Siyempre, binalutan ko ng tape. Yung tape na parang tela. Yan. So, dun sa 6 meters na wire, hindi ko siya pinutol ang dulo. Yan, buo pa rin yan. Sa palagi kong ginagawang setup ng wiring, hindi ko pinuputol ang dulo. Tapos, yung dulo nito, isang linya lang kasi yan eh. Kasi body ground na yung, ano yan, yung pinaka-body ng busina, ground na yon. So, isa lang ang input niyan. Yan, isang wire lang yan. So, isang wire, nilinya ko dito, iniabay ko dito. Nakita nyo kanina, tinusok ko siya ng panghinang. Binutas ko yan para maiabay ko yung wiring. Kung mapansin nyo. Yan, iniabay ko dito. Tapos dito. Tapos yung kabilang dulo ng wire na nilinya ko, hininang ko yan. Yan. Kung nakita nyo yan. Tapos yung ipa-plug ko na lang dito para walang splicing. Kung may terminal naman kayo na male, mas mainam. Hindi may male kayong terminal, sasaksak nyo. Kung wala naman, hinangan nyo na lang yan, palapadin nyo yung wire. Ganyang itsura. So, pwede na natin gawing parang male terminal ito. Kagandahan nun, direktang wire talaga siya. Wala na yung iniipit-ipit. So, isusukso ko na lang yan mamaya para mag-connect siya dyan. So, dito ko yan nilinya. Yan. Tapos dito, ititrace ko na lang dito yung para sa 86 ng relay. Okay? Yan. Hindi ko na kasi dito din nilinya. Kasi ang mangyayari niyan, maglilinya ako dito, tapos maglilinya pa ulit ako dun. Magdodobli-dobli pa ako ng tape. So, dito na lang ako naglinya para isang buong tape lang yan. Tapos dito ko na lang yan ilulusot, papunta dito sa battery. Okay, ayan. Pwede dito. Okay. So, ayun. Ililinya ko na lang ulit yan. Okay, ganito naman ang ginawa ko mga boss. Sa halip na dito ko ilagay yung wire. Itawid dun sa wire na yun. Dito ko na pinalusot. Yan, tinawid ko na dito. Yan, tapos nilinya ko papunta dito. Tapos doon ko lang ilalagay yung relay. Yung 70 amperes or
Bosch relay, pwede na rin yun. Tapos dito, yung kabilang dulo ng wire, isinukso ko na yan. Ayan. Tapos, tinrace ko dito yung kuryente ng busina. Ito. Ayan. Ang ginawa ko kanina, tinesting ko muna. Yung test light ko, yan yung test light ko. Nilagay ko muna sa ground, yung kabilang dulo. Tapos yung kabilang dulo, isinundot ko dito sa dalawang wire. Una, dito ko muna tinest light. Tapos pinindot ko yung busina. So, hindi umilaw. So, nilipat ko yung ganyan. Tapos ito namang isa, ganyan ang ginawa ko. Kabilang dulo negative, tapos kabilang dulo dito sa wire. Para dito. Check nyo ha. Ibubusina ko. Bubusina natin. Tingnan nyo yung test light natin. Ayan. Ayan, binubusina ko yan. Okay? Ayan. Ganun lang ganun lang mag-trace niyan. Kahit hindi nyo nalagyan label, kung dalawang wire lang naman ang gagamitin nyo, kahit di na kayo mag-label, walang problema yon. Okay? So, ganyan. Ganyan lang yan. Tapos itong isang ito, 87, number 87 ng relay, at number 86 ng relay, itong switch. Tapos yung 85, number 85, ay dire-recta ko na lang sa ground or doon na lang. Maalin lang dyan, o kaya dito. Tapos yung number 30, lalagay ko na lang doon sa rekta sa positive. Okay? So, bubuuhin ko na muna to dito sa relay natin. Okay, umpisa na natin yung sa relay. Palagi ko naman to sinasabi sa inyo, pero dito sa Hilux tama raw, ulitin ulit natin. Yan. So, dito, ito yung 86. So, itong nakahiwalay, ito yung papunta sa busina. So, number 87 yun. Kung Bosch relay ang gamit nyo, number 87 ng Bosch relay. Yun ang gamitin nyo para dun sa papuntang busina. So ito malaking relay ang gamit ko, 70 amperes. Pagka pagka nabalutan nyo na to, ngayon yung ginamit ko wire na nakasalpak pa yung test light, yan. Yun naman yung para sa 86, yung switch galing dun sa stock na busina. Yan yung ilalagay ko sa number 86. Gaya ng sabi ko, kung Bosch relay gamit nyo, ganun lang din yun, number 86 lang din. Basta kung magagawa kayo ng mga ganyan, kahit anong pyesa na i-DIY nyo, bumili agad kayo ng test light. Ayan, ang test light ko ay 6 volts, 12 volts, 24 volts. Ayan. 6 to 12 volts. 6 to 24 volts yan. Sa Shopee lang din yan. Yung isa kong ginagamit na test light, lang yun, 1224. Bulb type yun eh. So, bumili na ako sa Shopee ng ng test light. May order pa akong isa. Pakita ko rin sa inyo. So, naikabit ko na yung 87 at 86. Yan. So, ang ikakabit ko na lang ay ground, number 85 at number 30 na rekta sa battery. Positive. Okay. Kukuha pa ako ng wire. Dahil kinapos yung 6 na metro ko, ito lang natira. Kalahating metro. Kakapusin ito eh. Kukuha pa ako ng kalahating metro. Okay, kumuha na rin ako ng wire. Bali, tig-kalahati na rin ito. Tig-kalahating wire. Itap na lang natin yan dito sa number 85 at number 30 ng relay. Yun yung 85 ay sa negative ground. Ang number 30 rekta sa positive battery. Yan.
Kailangan balutan yung maigi ng tape para secure. Yan. Pagkarating naman dito, lagyan nyo na lang ng label. Kasi para sa negative at positive. So itong number 85, nilagyan ko siyang label. Ayan. May nilagyan ko siya ng tape. Ayan o. So ngayon, lalagyan ko na to ng titapan ko na to. Okay, ganito na ginawa ko mga boss. Ayan, balot na balot ng tape, syempre. Tapos, binalutan ko rin yung dalawang wire dito. At pagdating dito, iniwan ko yung ground. Yung tinandaan ko na, pinalutan ko ng tape para sa ground. Body ground. Dito ko na yun nilalagay mga boss. Nakita nyo yun? Yung abang na tornilyohan na gis na yun. Doon ko na itatap yung ground niya. At paikutin ko dito yung positive, papunta dito sa positive ng battery. Ayan. Yung ground niya, iniwan ko na. Tapos yung isang wire niya, diretso pa rin, tinipang ko. Tapos ipipix ko na yan dito mga boss. Yan, diyan ko na ipipix yan. Kasi dito ko na nilinya yung wire niya. Okay, so ipipix ko na muna yan. Tapos tutornilyo ko na dun yung terminal na bilog. Tapos dito, with fuse, tatap ko na dito yung fuse ng busina. Yan, may nakatap na rin dito pero ayusin ko na lang din yan. Hindi ko alam kung para saan yan, pero iayos ko na lang din yung tap dyan o kakabit kong fuse. Ayan o. Okay. Okay, ayos na mga boss. Busina, okay na. Goods na. Yan nga pala, nilagyan ko rin ng flat block para yung kinikil kong kaunti ay mapinturahan. So, diyan ko nilinya yan. Binutas ko yan. Cable tie. Tapos nga pala yung socket dito, tinipang ko din. Tapos kinable tie ko lang yan dyan. Ayan o. Para magmukhang nakasuksok pa rin yung kanyang original na busina. Tapos syempre, diyan ko nilinya yan. Tapos ay tumawid dito sa kabila. Papunta dito. Tapos papunta dun. Tapos doon ko nilagay yung relay. Okay. Tapos yung body ground. Yung number 85 ng relay. Diyan ko na nilagay. Number 30 ng relay. Na ito na with fuse. 20 amperes mga boss. So all goods na yan. Testingin na lang natin na patunugin yung busina. Okay, ayos na mga boss. So, iano ko na lang ito. Bubuuhin ko na lang yung bumper. Isasalpa ko na. Yun lang naman yun.
Yung mga boss, ayos na. Okay na lahat, all goods na lahat. So, kita nyo naman kung paano ko binalik, paano ko kinalas, step by step. So, all goods na yan, lahat. Walang labis, walang kulang, lahat ng tornilyo. All goods na lahat. Tapos yung busina niya, hindi masyadong halata. Yan, nandiyan sa ilalim. Nahaharangan ito, ayan. Okay, so yung stock na busina nandito pa rin. So ayun, titistingin naman natin na nakakabit yung busina. Yung nakakabit yung bumper. Tapos dito nga pala, H4 yan, halogen yung headlight niya. Sa kabila. Okay, titistingin din natin yung headlight, pati yung hazard at kinalas din natin yung hazard light eh. Okay. So ayun mga boss, titistingin naman natin. So yung mga boss, ayos na. Toyota Hilux Tamaraw. Yun ang nakalagay sa kanya eh. Check nyo ha. Toyota Hilux Tamaraw. Tingnan nyo. Ayan ang mga boss. Hilux Tamaraw. Okay? So ayan yung itsura niya. So ayan mga boss, okay. Ayos na. Installation ng Bighorn Toyota Hilux Tamaraw. Okay?